Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Val, isang Obigaini dito sa isang medyo may kayang probinsya. Alam kong may makakakilala sa akin oras na marinig nila ang kwento ko. Baka naman makikilala nila ako kasi nabalitaan nila yung nangyari sa klinika ko na nabalita kamakailan dito sa probinsya namin. Yung sinabing nasunog dahil sa faulty wiring. Pero ang totoo ay walang kinalaman ang kuryente noon. Papa Dudut, sumulat ako sa inyo hindi para humingi ng payo kung paano itatama ang buhay ko. Sumulat ako kasi ito na lamang ang natitirang paraan para iwan ang katotohanan bago ako tuluyang mawala. Narinig ko na naman sila, ang dami nila. Nasa labas sila ng pintuan ng tinataguan kong kwarto sa ngayon. At alam kong sa pagkakataong ito ay hindi na ako makakaligtas. Gusto kong ikwento sa iyo ang totoong nangyari. Walang censorship, walang pagpapabango sa pangalan ko. Conversation na lang para nag-uusap lamang tayo kasi pagod na akong magpanggap na disente. Dalawa ang buhay ko, Papa Dudut. Kung titignan mo ako noong mga nakaraang buwan ay sasabihin mo na ako na yata ang pinakamaswerteng doktor sa bayan namin. Ako si Dr. Valerie Peralta. Ginagalang ng mga kapitbahay, laging bati ng magandang umaga, doktora, tuwing lalabas ako ng gate at tuwing naka-scrub suit na planchado at mabango. Ang klinika ko ay malaki, kulay puti at napakalinis. May aircon sa waiting room, may water dispenser para sa mga pasyente, at may malambot na sofa. Katabi lang ng klinika ko ang mismong parokya ng barangay namin, ang simbahan ng Immaculate Conception. Kaya nga ang daling magpanggap. Tuwing linggo, nakikita ako ng mga tao na nagdarasal at naguhulog ng malaking donasyon sa basket at nakikipagkamay sa kura paroko. Pagkatapos ng misa ay diretso ang mga buntis sa klinika ko para mag-prenatal check-up. Ako ang mukha ng siyensya, kalusugan at bagong buhay. Ngumingiti ako sa mga mag-asawang umiiyak sa tuwa kapag nakikita ang picture ng baby nila sa ultrasound. Binibigyan ko sila ng vitamins, tinatapi ko ang balikat nila at sinasabing alagaan mo ang blessing na yan. Pero ang hindi nila alam ay plastic ako, Papa Dudut. Ang tingin ko lang talaga sa kanila at sa mga dinadala nila ay pera. Pera para sa pambili ko ng mamahaling bag, para sa maintenance ng kotse ko at para sa marangyang buhay ko. At pagpatak ng 10:00 ng gabi kapag sarado na ang main door, patay na ang malaking ilaw sa harapan. At umuwi na ang mga sekretary ko ay doon na nagsisimula ang totoong trabaho ko. Doon na pumapasok ang kabilang mukha ng buhay ko. Iba na ang kliyente ko sa gabi. Hindi sila nakangiti, walang dalang asawa na excited. Ang mga pumapasok sa backdoor ng klinika ko. Yung pinto sa may madilim na iskinita sa likod na walang CCTV. Ay mga taong nakasombrero ng mababa, naka-jacket kahit mainit ang panahon, at naka-sunglasses kahit madilim na.
Sila yung mga umiiyak na menor de edad na hinahatid ng mga matatandang lalaki na halatang hindi naman nila tatay, kundi mga asukal di papa o mga politikong nakabuntis ng iba. Sila din yung mga mistress na mga mayamang negosyante na ayaw masira ang pamilya. O kaya naman ay mga simpleng babaeng nagkamali sa buhay at walang pambuhay sa bata. Huwag tayong maglokohan. Alam nating lahat na sa Pilipinas bawal ang aborasyon. Labag sa batas, labag sa simbahan. Pero alam din nating dalawa na talamak ito kahit saan ka magpunta. At sa bayan namin ako ang pinakamagaling. Hindi ako katulad ng mga mapagsamantalang manghihilot sa tabi-tabi na gumagamit ng mga kung ano-anong ugat ng halaman. O yung mga nagbebenta ng peking Cytotex sa Quiapo na nagiging sanhi ng sepsis ng mga pasyente. Hindi ako dugyot. Safe ang procedure ko. Malinis. Galing sa totoong ospital ang mga gamit at anesthesia ko. At ako mismo ay lisensyadong surgeon. Kaya kong tapusin ang isang procedure sa loob lamang ng 20 hanggang 30 minuto nang walang kahirap-hirap. Pero dahil premium at ligtas ang serbisyo ko, napakamahal ng singil ko. Doble, triple, depende sa kung ilang linggo o buwan na ang nasa tiyan. Kapitalismo sa pinakamadilim nitong anyo. Para sa akin noon ay negosyo lang talaga ito. Business na may kasamang lihim na public service para sa mga taong ayaw sa responsibilidad. Walang emosyon. Walang konsensya. Kapag nasa operating table na ang pasyente at sinimulan ko na ang scraping o suction, wala akong nararamdamang guilt. Ang tingin ko sa mga tinatanggal ko, mga tissue lang, mga clot of blood o kumpol ng dugo na wala pang isip. Para sa akin ay hindi pa sila tao. Isa lang silang biological waste na kailangang i-dispose. Tuwing gabi pagkatapos ng bawat procedure, may routine ako. Nilalagay ko ang mga nakukuha kong tissue sa isang makapal na biohazard plastic bag na kulay dilaw. Nilalagyan ko ng tape tapos ay dinadala ko sa isang malaking freezer na nakatago sa ilalim ng lababo sa utility room, Papa Dudut. Doon ko muna sila iniipon at kapag dumating na ang huling Sabado ng buwan, pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, isa-isa kong kinukuha ang mga plastic bag na yon. Dinadala ko sila sa likod ng klinika ko kung saan ay nagpagawa ko ng isang custom-made na incinerator. Isang malaking hurnong bakal na dekuryente at may malakas na exhaust fan. Doon ko sila sabay-sabay na sinusunog hanggang sa maging abo. Ang usok na lumalabas sa pipe papunta sa langit ay kulay abo at may kakaibang amoy na parang sunog na taba. Pero dahil madaling araw at katabi ko ang sementeryo sa kabilang dulo, walang nagdududa. Walang nakakaalam. Para sa akin kapag naging abo na sila ay borado na rin ang kasalanan ng mga nagpatanggal at malinis na muli ang kamay ko. Sanay na sanay ako sa dugo, Papa Dudut. Sanay ako sa tunog ng suction machine. Sanay ako sa kalansing ng mga curé at forceps sa tray. At sanay ako sa hikbi ng mga babaeng nagsisisi habang nakasakang ang dalawang paa sa stirrups ng operating table. Sobrang manhid ko na. Nakaya kong kumain ng spaghetti pagkatapos ng isang mabigat na operasyon nang hindi nasusuka. Akala ko ay nakita ko na ang lahat ng pwedeng makita ng isang doktor. Akala ko, kontrolado ko na ang takbo ng buhay at kamatayan sa loob ng 4 na sulok ng klinika ko. Pero wala palang halaga ang talino ko, ang lisensya ko at ang tapang ko. Walang naghanda sa akin sa gabi ng November
Alas 11 na ng gabi noon. Katatapos ko lamang sa isang pasyente. Isang anak ng lokal na politiko dito sa amin na nabuntis ng driver nila. Umiiyak pa yung bata habang binibihisan ng nanay niya, pero ako ay deadma lang habang naguhugas ng mga kamay sa lababo. Iniisip ko na lamang na malaki-laking bayad na naman ang pumasok sa bulsa ko. Inihatid ko sila sa likod, siniguradong walang tao sa eskinita. Bago ko nilak ang gate at ang mabigat na bakal sa pinto ng back entrance ng klinika ko. Pauwi na sana ako sa bahay ko na nasa likod lang din ng compound. Patay na ang aircon, suot ko na ang jacket ko. At hawak ko na ang susi ng sasakyan nang biglang makarinig ako ng 3 mabibigat na mga katok. Napatigil ako. Ang lakas, parang nayanig ang bakal na pintuan. Kinabahan ako kaagad. Isip-isip ko'y baka pulis o baka naman mga taga-munisipyo na nakatunog sa ginagawa ko. Sumilip ako sa maliit na eye hole ng pintuan. May nakatayong babae sa labas kaya't siya maputla at basang-basa ang buhok kahit na alam kong hindi naman umulan ng gabing yon. Ang kakaiba sa kanya, sobrang dumi ng suot niyang bestido na kulay puti. Parang nanggaling sa putikan o sa kung saang sukal na lugar. Pero ang pinaka kapansin-pansin, ang medyo maluwag na damit niya. Ang kanyang tiyan, malaki na ito at mukhang nasa second trimester na o lagpas pa nga. Siguro mga 5 buwan o mahigit. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan sapat lamang para makita ang mukha niya. Sino ka? Sarado na ang klinika. At paano ka nakapasok sa gate? Medyo matapang kong tanong. Sarado kasi ang gate ng compound tuwing gabi kaya imposibleng makapasok siya nang hindi umakyat sa bakod. Tumingala siya sa akin. Doon ko napansin na ang mga mata niya ay may kakaibang itsura. Sobrang lalim ng eye bags na parang ilang buwang hindi natulog. Tapos ang mga kulay ng mata niya, yung iris ay parang banat na banat. Tapos ay tila umiikot ng dahan-dahan. Doktor, sabi niya, Papa Dudut. Doon pa lang dapat ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Ang boses niya ay napakahina, bulong lang, pero parang may echo sa loob ng tenga ko. Parang 2 tao ang sabay na nagsasalita sa loob ng iisang lalamunan. Tulong po. Ayoko na rito sa dinadala ko. Gusto ko na itong mawala. Ako si Amara. Patuloy niya kahit na hindi ko pa tinatanong ang pangalan niya. Ginalaw ako ng amain ko. Sabi ng mga taga-baba, ikaw lang daw ang makakatulong sa akin dito sa bayan na ito. Dahil malaki na ang tiyan niya, otomatikong pumasok sa isipan ko ang computations. Kapag ganyang kalaki ang fetus ay doble o triple pa nga ang singil ko. Mas maraming gamot, mas delikado ang procedure at mas malaki ang risko sa akin. Pero dahil mukha siyang madungis, nag-alinlangan ako. Malaki na yan, Amara, delikado na yan para sa'yo. At lalong napakamahal ng singil ko sa ganyang kaso. Ang sabi ko sa kanya habang pinapapasok ko siya sa loob para hindi kami makita ng kung sinong dadaan sa eskinita. May pera ako, doktora. Huwag mong alalahanin ang bayad, ang sabi niya. Bigla niyang dinukot ang kanyang kamay sa bulsa ng maduming bestido at ibinagsak ang isang tumpok ng pera sa ibabaw ng aking counter. Lahat ay 100 piso, Papa Dudut. Pero ang papasok na amoy sa ilong ko noong nilapag niya ang pera ay hindi amoy ng bangko. Amoy luma sila. Parang galing sa ilalim ng lupa o sa baul na nabubulok na basa. Pero mukha namang totoong pera kaya hindi ko na tinanggihan. Pera pa rin yon.
Pinatnubayan ko siya papasok sa operating room. Sinabihan ko siyang magpalit pero tumanggi siya. Basta nahiga na lamang siya kaagad sa operating table at nilagay ang kanyang mga paa sa stirrups nang walang kahit na anong kaba o pag-aalinlangan sa mukha niya. Karaniwan ng mga pasyente ko rito ay nanginginig, umiiyak o kaya naman ay nagmamakaawa. Si Amara ay kakaiba. Nakatitig lamang siya sa puting kisame ng klinika. Hindi kumukurap ang mga mata. Noong lumapit ako para itaas ang kanyang bestido at suriin ang tiyan niya ay medyo natigilan ako. Ang balat ng tiyan niya ay hindi normal ang kulay. Imbis na kayumanggi o maputi ay kulay lila ito na parang pasa na binugbog. At punong-puno ng mga ugat na kulay itim at ang mas nakakakilabot, ang mga ugat na yon ay parang may sariling buhay. Gumagalaw sila sa ilalim ng balat niya na parang mga maliliit na uod. Isip-isip ko noon bilang doktor. Baka may malalang infeksyon na ito sa dugo kaya naman ay kung anong pambihirang sakit sa balat. Kinuha ko ang aking stethoscope mula sa cabinet. Ito yung manual na instrumentong gawa sa bakal, parang trompeta ang hugis, na idinidikit sa tenga para pakinggan ang tibok ng puso ng baby sa loob ng tiyan. Ayokong gumamit ng digital Doppler o ultrasound sa mga iligal na kaso sa gabi para walang kahit na anong digital record o log sa mga makina kung sakaling pasukin ako ng batas. Lumapit ako kay Amara. Idinikit ko ang dulo ng stethoscope sa kanyang lilang tiyan at tinapat ko na naman sa tenga ko sa kabilang dulo nito. Papadudot, doon na talaga nagsimula ang impyerno ko. Ang maririnig mo kadalasan sa normal na fetus ay mabilis na tibok ng puso. Parang kabayo na tumatakbo. Pero ang narinig ko sa loob ng tiyan ni Amara ay hindi tunog ng puso ng tao. Ang tunog ay mabigat, parang may humahampas na bakal sa simento. At sa bawat paghampas na yon, may kasabay na boses. Hindi ko alam kung paanong nangyari yon. Hindi ko alam kung anong klaseng medical phenomenon yon. Pero nanggagaling ang boses sa loob mismo ng stethoscope. Diretso sa loob ng tenga ko. Isang boses na parang gasgas na bakal na kinakaladkad. Valerie. Valerie. Napatras ako ng malaki. Nabitawan ko ang bakal na stethoscope. At lumika ito ng napakalakas na kalansing noong bumagsak ito sa tile floor ng operating room. Pinawisan ako ng malamig sa buong katawan ko. Pati ang likod ko ay nabasa ng pawis kahit napakalamig ng aircon ko. Tumingin ako kay Amara. Nakahiga pa rin siya doon. Tuwid na tuwid ang katawan, nakatitig pa rin sa kisame. Hindi man lang lumingon sa akin o nagulat sa hingay na nahulog na instrumento. May problema ba, doktora? Tanong niya. Ang lamig ng boses niya walang kaemosyon-emosyon. Parang nagtatanong lang kung anong oras na. Huminga ako ng malalim, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sabi ko sa utak ko ay guni-guni ko lang yon. Pagod lamang ako dahil pang-5 na niyang procedure sa buong araw. Baka kulang lamang ako sa kape kaya kung ano-ano ang mga naririnig ko. Wala, sabi ko habang pinupulot ko ang instrumento gamit ang nanginginig kong kamay. Sisimulan na natin ang procedure. Huminga ako ng malalim bago ko sinimulang ihanda ang mga gamit ko. Sa totoo lang, papadudot, ay nanginginig pa rin ang tuhod ko dahil sa naririnig ko sa stethoscope kanina. Pero pilit kong nilalabanan. Sabi ko sa sarili ko, Val, doktor ka. Siyensya ang pinapaniwalaan mo, hindi mga multo.
o kung anong bulong. Iniisip ko na lamang yung tumpok ng pera sa labas para tumapang ako. Dahil nasa second trimester na si Amara, hindi na pwedeng suction lang ang gamitin. Mas madugo at mas mabigat na trabaho ito. Kumuha ako ng mas malaking forceps at kuray, yung mga instrumentong bakal na ginagamit pang kayod at panghila. Habang inaayos ko ang mga ito sa tray, napansin ko na parang naging sobrang lagkit ng hangin sa loob ng operating room. Yung lamig ng aircon hindi na presko. Parang lamig na ng morgue na nanunuot sa buto. Amara, tutusukan kita ng anesthesia sa ugat ha, para makatulog ka at hindi mo maramdaman ang sakit. Sabi ko habang naghahanda ng hiringgilya. Karaniwan dito na nagsisimulang magdasal o umiyak ang mga pasyente ko. Pero si Amara, tumingin lamang siya sa akin. Yung mga mata niyang puro itim, parang hinihigop ang liwanag ng bumbilya sa taas namin. Hindi ako natutulog, Val, ang sabi niya. Yung boses niya parang galing sa ilalim ng lupa. Huwag mo nang sayangin ang gamot mo. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Palayain mo na kami. Hindi ko na siya sinagot pa. Kinabahan ako lalo kasi hindi tumalab sa kanya ang sedative. Dapat sa loob lang ng ilang segundo. Bagsak na ang talukap ng mata ng pasyente pero siya ay dilat na dilat pa rin at nakatitig lang sa akin. Dahil desperado na akong matapos ang gabing yon ay sinimulan ko na ang procedure kahit na gising siya. Noong unang pasok pa lamang ng instrumento ko ay doon na nagsimula ang kababalaghan. Karaniwan kapag nagsimula na ang aborsyon, matingkad na pula ang kulay ng dugo. Pero ang lumabas kay Amara ay kulay itim, papadudot, hindi lang basta madilim na pula, kundi kulay uling na parang krudo o langis ng sasakyan. At ang amoy, Diyos ko, hindi ko makakalimutan ang amoy na yon. Napakabaho. Parang pinaghalong bulok na karne na nabilad sa araw, asupre at nasunog na buhok. Agad ako napatras at nasuka sa gilid ng operating table. Napahawak ako sa dibdib ko dahil parang sumasakal sa baga ang hangin. Ang mga mata ko ay nagsimulang magtubig sa tindi ng baho. Ano ba itong nasa loob mo? Sigaw ko habang nagtatakip ng ilong gamit ang braso ko. Tiningnan ko ang pagitan ng mga hita niya. Ang itim na dugo na tumutulo sa sahig ay nagsimulang umusok. Kahit napakalamig sa loob ng klinika. At doon ay nanindig ang balahibo ko sa buong katawan. Ang instrumentong bakal na hawak ko, yung matigas na stainless steel ng pang-opera ay nagsimulang ma-deform. Habang nababasa ito ng itim na dugo ni Amara. Unti-unting lumalambot at natutunaw na parang kandila na itinapat sa apoy. Biglang bumangon si Amara. Hindi siya dumaan sa dahang-dahang pag-upo na parang tao. Para siyang isang manika na may humila ng pisi sa likod. Biglang tumuwid ang katawan niya pataas at narinig ko ang lagutok ng mga buto niya sa likod niya. Ang mga mata niya ay wala talagang puti. Purong kadiliman na lang ang makikita mo. At ang bibig niya, papadudot, bumuka ang bibig niya ng napakalapad. Lagpas sa kaya ng panga ng normal na tao. Napunit ang gilid ng kanyang mga labi hanggang sa pisngi at dumanak ang itim na dugo sa dibdib niya. Ngumiti siya sa akin pero hindi ito ngiti ng tao. Salamat sa pagpapalaya sa akin, Valerie. Sabi ng boses na yon, yung boses na narinig ko sa stethoscope.
Pero ngayon ay parang yumayanig ang buong kwarto sa lakas. Ikaw ang aking binyagan. Ikaw ang nagbukas ng pinto. Napatras ako hanggang sa sumadsad ang likod ko sa pader. Sino ka, ano ka ba? Sigaw ko habang nanginginig ang buong pagkatao ko. Nabitawan ko na ang natutunaw na bakal. Umiyak na ako sa takot, isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng 20 taon ng pagiging doktor. Bumaba si Amara sa operating table habang naglalakad siya palapit sa akin. Napansin kong ang malaki niyang tiyan ay unti-unting lumiliit na parang hinihigop ng hangin ang laman nito. Isang makapal at maitim na usok ang biglang lumabas mula sa kanyang bibig at sa pagitan ng kanyang mga hita. Napuno ang buong operating room ng usok na yon. Wala akong makita, hindi ako makahinga. At ang naririnig ko lamang ay ang halakhak ni Amara na humahalo sa iyak ng isang sanggol. Nang mawala ang usok pagkalipas ng ilang minuto, wala na si Amara. Nawala siya na parang bula. Ang operating table ay wala ng tao pero sa gitna ng kutsyon may nakasulat na parang nasunog na marka. Hugis ito ng isang fetus na nakabaluktot at ang foam ng lamesa ay natunaw at umuusok pa rin na parang nilapnos ng asido. Pagtingin ko sa counter kung saan niya iniwan ang tumpok ng pera. Wala na rin ang mga 100 piso, ang nandun na lamang ay ang tuyong dahon at isang tumpok ng abo na tinangay ng hangin mula sa aircon. Doon ko napagtanto, Papa Dudut, na hindi bata ang tinanggal ko sa kanya. May kung anong demonyo akong pinalaya sa mundo. At alam ko sa sandaling yon na hindi na ako magiging tahimik habang buhay. Hindi ko na nagawang linisin ang klinika ng gabing yon, Papa Dudut. Sino ba naman ang makakapag-mop ng sahig at makakapag-sterilize ng mga kagamitan pagkatapos ng ganong klase ng tagpo? Iniwan ko ang lahat, ang natunaw na instrumentong bakal, ang umuusok na marka ng fito sa operating table at ang mga natirang abo ng peking pera sa counter. Patakbo akong lumabas ng operating room. Hindi ko na nga nagawang ilakang pintuan sa loob. Dire-diretso akong tumakbo pabalik sa bahay na nasa likod lang din ng compound. Pagpasok ko sa bahay, nilako ang lahat ng pintuan. Deadbolt, kadena, trangka, lahat ng pwedeng ilak ay ginawa ko. Nagmadali akong pumasok sa banyo at binuksan ko ang shower. Isinalang ko ang sarili ko sa ilalim ng umaagos na tubig kahit suot ko pa ang scrub suit ko. Kinuha ko ang pinakamatapang na sabon at rabing alcohol at marahas kong kinuha ang lahat ng mga ito upang gamitin sa katawan ko. Kinuskus ko ang balat ko, lalo na ang mga kamay ko na humawak sa tiyan ni Amara. Gusto kong tanggalin ang amoy, Papa Dudut, kasi kahit na anong gawin ko, parang nakadikit na sa loob ng ilong ko ang amoy ng asupre at bulok na karne. Pakiramdam ko ay nabaon na ang amoy na yon sa baga ko. Umiiyak ako habang nagkukuskos. Sabi ko sa sarili ko, Val, nababaliw ka na ba? Nag-hallucinate ka lang. Baka may nakain kang masama o kaya naman ay na-chemical poisoning ka dahil sa mga singaw ng gamot at anesthesia sa klinika. Pilit kong pinapapasok sa utak ko ang medikal na dahilan para lamang hindi ko tanggapin na may nakita akong demonyo. Pagkatapos kong magbihis ay napadpad ako sa tapat ng lumang aparador ko. Doon sa pinakailalim ng mga lumang gamit. Nahanap ko ang isang lumang rosaryo na pagmamay-ari pa ng nanay ko. Ako na 20 taon nang hindi humahawak ng rosaryo. Ako na tinalikuran ng Diyos para sa pera ay biglang naramdaman ang matinding pangangailangan na magdasal.
Umupo ako sa gilid ng kama, pinikit ko ang mga mata ko at hinawakan ko ang krus ng rosaryo. Pero bago ko pa man masabi ang unang salita ng ama namin, naramdaman kong biglang uminit ang krus na bakal sa loob lang ng 3 segundo. Naging parang bagay ito sa init. Aray! Napasigaw ako sabay bitaw sa rosaryo. Noong tingnan ko ang palad ko ay may pulang marka ng krus na parang nakatatak sa balat ko. Napaso ako, Papa Dudut. Doon ako tuluyang nanghina kung ang mismong banal na bagay ay hindi ko na mahawakan. Ibig sabihin ay tuluyan na akong iniwan ng langit. Nakahiga lamang ako sa kama. Dilat na dilat ang mga mata sa dilim. Nagpapakiramdam sa bawat tunog ng paligid. Ang lamig ng aircon sa kwarto ko ay parang kakaiba din. Parang may kasamang bigat na nakadagan sa dibdib ko. 3:00 ng madaling araw ang tinatawag nilang Devil's Hour. Eksaktong pagtunog ng digital clock sa side table ko. Biglang natahimik ang paligid. Kahit ang ingay ng mga kuliglig sa labas o ang tahol ng mga aso ng kapitbahay ay biglang nawala na. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang sarili kong tibok ng puso. At doon ko narinig ang unang kaluskos, Papa Dudut. Tunog ito na nanggagaling sa ilalim ng kama ko. Parang may maliit na hayop na may matatalas na kuko na kumakalmot sa sahig ng kahoy. Inisip ko kaagad, daga lang yan. Lumang bahay ito at normal lang ang daga. Pinit kong binalot ang sarili ko ng kumot. Tinakpan ko ang mukha ko at pumikit ako ng mariin. Pero ang kaluskos ay nagbago. Naging tunog ito ng basang balat na humihila sa semento. Splat, splat, splat. Parang may basang-basahan na pinapahid sa ilalim ng higaan ko. Tapos ay may sumunod na amoy. Ang amoy asupre at bulok na karne na akala ko ay natanggal ko na sa paliligo ay biglang sumingaw. Mula sa ilalim ng kama ko. Mas matapang at mas nakakasuka ngayon. At doon na nagsimula ang iyak. Hindi ito malakas na iyak ng batang gutom, Papa Dudut. Iyak ito ng bagong silang na sanggol pero may kakaibang tono. Puno ng galit. Parang nanginginig sa puot at may kasamang sinok na parang nalulunod sa tubig. At ang pinaka nakakakilabot ang tunog ay hindi galing sa malayo. Naramdaman ko ang boses na nagmumula sa mismong ilalim ng kutsyon ko. Parang may sumisigaw sa likod ko habang nakahiga ako. Sumunod na naramdaman ko ay ang marhas na paglubog ng paana ng kama ko. May bigat na sumampa. Nararamdaman ko ang dahan-dahang pagapang ng mga kung anong bagay pataas sa direksyon ko. Ang kumot na nakatakip sa akin ay unti-unting hinila paibaba. Kahit parang mapaparalisa ako sa tindi ng takot ay dahan-dahang kong ibinaba ang tingin ko. Gusto ng utak ko na pumikit pero ang mga mata ko ay parang pinipilit na dumilat ng kung anong puwersa. Sa dilim, sa mismong paanan ng kama ko, nakatayo ang isang nilalang. Maliit lamang siya, Papa Dudut, siguro yung mga kasing haba lang ng isang ruler o ng braso ko. Kulay itim ang buong katawan nito. Mukhang uling na. Nasunog at basang-basa ng malapot at nangingitim na likido na tumutulo sa aking kumot. Wala siyang mga mata, walang ilong, walang tenga. Ang mukha niya ay patag maliban sa isang malaking pahatid na hiwa sa gitna ng ulo nito na parang napunit na balat. At yon
ang bibig niya. Kahit na wala siyang mga mata, alam kong nakatitig siya sa akin. Ramdam ko ang galit na bumubuga mula sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang hiwa sa kanyang mukha. Nakita ko ang maliit ngunit matatalas na ngipin sa loob ng kulay itim din. Mula sa hiwang yon ay lumabas ang boses ng isang sanggol na pinaghalong hiyaw ng pusa. Sumisigaw siya diretso sa mukha ko. "Mama Val, bakit mo ko tinapon sa apoy? Ang lamig-lamig doon." Napasigaw ako nang napakalakas. Isang hiyaw na galing sa ikabuturan ng aking baga. Sa tindi ng shock ay naisipa ko ang paanan ng kama ko. Hindi ko na naramdaman kung natamaan ko siya o hindi. Mabilis kong hinila ang sarili ko pabalik. Nahulog ako sa gilid ng kama at gumapang ako ng mabilis patungo sa pinto ng kwarto ko. Narinig ko pa nga ang mabilis na gapang ng maliliit na paa sa likod ko. Parang hinahabol ako. Nakalabas ako ng kwarto at nagtatakbo pababa ng hagdanan. Muntik na nga akong magkabulag-bulag noong madulas ako sa huling 3 hakbang. Pumasok ako sa sala. Binuksan ko ang lahat ng switch ng ilaw na maaabot ng kamay ko hanggang sa maging napakaliwanag ng buong paligid. Naupo ako sa sulok ng sala. Nakasandal sa pader, yakap-yakap ang 2 kong tuhod habang nanginginig at umiiyak ng walang tigil. Buong gabi akong nakatitig sa hagdanan. Nag-aabang kung bababa ang maitim na nilalang na yon. Hindi ako natulog at hindi ako gumalaw hanggang sa marinig ko ang tilaok ng manok at makita ko ang unang sinag ng araw sa bintana. Pero alam ko, Papa Dudut, simula lang yon ang unang gabi ng paniningil sa akin. Akala ko talaga, Papa Dudut, noong sumikat ang araw pagkatapos ng unang gabi ay matatapos na ang bangungot ko at lagim na yon. Ang akala ko dahil umaga na ay ligtas na ako. Pero nagkamali ako. Ang demonyong pinalaya ko mula sa tiyan ni Amara ay hindi lang pala ako ang gustong pahirapan. Ginamit lamang niya ako bilang pintuan, bilang binyagan para papasukin sa mundo ang isang sumpa na tatama sa lahat ng taong may utang sa kanya. Lahat ng naging kliyente ko, lahat ng nagbayad sa akin para magpalaglag. Isa-isang siningil sa loob lamang ng sunod-sunod nilang mga araw. Nagsimulang kumalat ang mga balita sa bayan namin noong Martes dito sa probinsya. Napakabilis ng chismis, lalo na kapag tungkol sa mga kilalang tao. Pero ang nangyaring ito ay hindi lang basta chismis, katatakutan na naging totoo. Ang unang nabaliw ay si Selena. Si Selena ay asawa ng isang napakayamang negosyante na may-ari ng mga hardware at grocery dito sa amin. 3 buwan pa lamang ang nakakalipas noong pumunta siya sa akin sa gabi, patago, umiiyak at nakasuot ng malaking sombrero. Nabuntis siya ng kanyang personal driver habang nasa abroad ang asawa niya sa loob ng 1 taon. Binayaran niya ako ng 50,000 piso para tapusin ang problema niya. Ako naman ay walang kabog-abog na tinanggal ang bata at nilagay sa yellow plastic bag at itinapon sa freezer. Nabalitaan ko na lamang mula sa sekretarya ko na natagpuan si Selena sa kalsada sa tapat mismo ng simbahan ng Immaculate Conception. Bandang 4:00 ng madaling araw, walang suot na damit, Papa Dudut, hubot-hubad, duguan ang kanyang mga daliri at kuko dahil mano-mano niyang hinuhukay ang semento sa lupa. Sa tapat ng gate ng simbahan, sumisigaw siya sa harapan ng mga taong maagang nagsisimba. Ang sabi niya ay nandun daw ang anak niya. Naririnig daw niyang umiiyak at nalulunod sa putik sa ilalim ng semento. Noong pilit siyang isinasakay sa ambulansya ng mga barangay tanod,
Nagwawala siya at pilit na tinatakpan ng kanyang mga madudugong palad ang kanyang dalawang tenga. Ang sabi ng mga nurse na nakakita sa kanya sa emergency room ay wala siyang ibang sinasabi kundi ay pakisabi sa kanya na huminto na. Tinatanong niya kung kasing lamig ba ng basurahan ang puso ko. Hindi pa ako nakakabawi sa balita kay Selena. Kinabukasan si Rhea naman ang sumunod. Isang 17 anyos na estudyante. Incoming college freshman pa lamang at ang pamilya niya ay kilalang madasalin at desente rito sa amin. Noong nakarambuan, dinala siya sa akin ng sarili niyang ina. Natuklasan kasi nilang nabuntis siya ng kanyang kaklase. Ang sabi ng nanay niya sa akin ay, "Doktora, pakiusap, alisin mo na ito. Masisira ang kinabukasan ng anak ko. Mapapahiya ang pamilya namin sa parokya." Malaking pera din ang binayad nila sa akin para manahimik ako. Nangyari papadudot ang trahedya kay Rhea sa mismong bahay nila habang naghahapunan ng buong pamilya kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Masaya daw silang kumakain nang biglang mabitawan ni Rhea ang kanyang kutsara at tinidor. Tumitig daw siya sa plato niya tapos ay nagsimulang humikbi. Nang tanungin siya ng tatay niya kung ano ang problema, bigla siyang nagsisigaw ng napakalakas. Sabi niya, ang ulam daw na nasa plato niya ay hindi karne ng baboy kundi ang kanyang tinanggal na sanggol. Nakikita raw niyang gumagalaw ang mga maliliit na kamay nito sa ibabaw ng kanin. Bago pa man siya mapigilan ng mga kapatid niya, kinuha ni Rhea ang tinidor at paulit-ulit at marahas niyang sinaksak ito sa sarili niyang tiyan. Habang duguan ang tiyan niya ay tumatawa siya na umiiyak. At ang boses na lumalabas sa bibig niya ay hindi boses ng isang 17 anyos na babae, kundi parang boses ng sanggol na humahalakhak. Walang nagawa ang tatay niya kundi ang panoorin ang anak niyang bawiin ng buhay sa mismong hapagkainan. Isa-isang gumuho ang mga respetadong pamilya sa bayan namin, papadudot. Ang mga anak ng mga politiko, ang mga lihim na kalaguyo ng mga makapangyarihang tao, lahat sila ay dumaan sa backdoor ng klinika ko. Ay nakaranas ng parehong mga bangungot. Naging sunod-sunod ang pagpapakamatay at pagkabaliw ng mga kababaihan sa amin. Ang buong bayan ay unti-unting napuno ng takot. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay nagiging mistulang ghost town ang mga kalsada. Walang gustong lumabas ng bahay. Bakit? Kasi kahit saan ka lumingon, may maririnig kang iyak ng sanggol. Hindi lang sa loob ng isang bahay kundi sa buong paligid. Naririnig ng mga taong iyak sa loob ng kanilang mga dingding, sa ilalim ng mga lababo at sa bubong ng bahay. Parang ang hangin mismo sa labas ay naging boses ng mga pinatay na bata na naghahanap ng katarungan. Ang pinaka nakakakilabot na detalye na ikinuwento ng isang kapitbahay sa akin bago sila tuluyang mabaliw o magpakamatay ay nakakakita sila ng mga maliliit na bakas ng basang paa sa sahig ng kanilang mga kwarto. Mga bakas ng paa na kulay itim, amoy asupre, na unti-unting naglalakad mula sa pintuan papunta sa gilid ng kanilang mga kama tuwing sumasapit ang 3:00 ng madaling araw. Kahit ako ay hindi na ako makatulog. Alam kong lumawak ang salot. At alam ko na sa bawat pasyente ko na sinisira ng mga demonyong ito, mas lalong lumalapit ang turn ko. Ang mga anino ay hindi lang nagpapakita sa kanila. Nararamdaman ko na parami ng parami ang nag-aabang sa akin sa labas ng bintana ng aking bahay, papadudot. Hindi nagtagal, papadudot, nalaman din ng mga tao ang koneksyon sa isang malit na bayan na puno ng chismis at mga matatandang walang ginawa kundi ang magmasid. Hindi mo talaga maitatago ang sekreto habang buhay at nagsimula silang mag-usap-usap sa palengke, sa tapat ng simbahan at sa mga group chat. Napagtanto nila
na lahat ng mga babaeng biglang nabaliw, lahat ng mga pamilyang nagkaroon ng trahedya, at lahat ng mga bahay na dinadalaw ng mga itim na anino ay may isang common na denominator. Lahat sila yung mga naging pasyente ko sa hating gabi. Isang hapon habang nakaupo ako sa loob ng klinika ko, nawala ng pumupuntang pasyente dahil sa takot. Bigla akong nakarinig ng malakas na kalabog. Hindi lang basta katok, kundi parang may malaking bagay na humahampa sa main door ko. Binabato na nila ng bato ang klinika ko. "Valerie, lumabas ka dyan! Ikaw namang kukulam ka!" Sigaw ng isang boses na pamilyar sa akin. Sumilip ako sa siwang ng blinds ng bintana ko. Kinabahan ako ng husto. Sa labas ng klinika may grupo ng halos 30 tao. Galit na galit sila. Sa unahan nila ay si Marlon ng tatay ni Rhea. Yung estudyanteng nagpakamatay gamit ang tinidor sa harapan ng hapagkainan. May hawak siyang itak na pangtubo. Habang ang ibang kasama niya ay may dalang mga pamalo, bakal, at ang pinaka nakakatakot ay mga galon ng gasolina. "Lumabas ka dyan! Ikaw ang nagdala ng sumpa sa amin!" Sigaw muli ni Marlon. Ang mga mata niya ay mapulang mapula. Halatang hindi na nakakatulog at punong-puno ng paghihigante. Pumunta ako sa pintuan pero hindi ko binuksan. "Marlon, umuwi na kayo. Wala akong kinalaman sa nangyari sa anak mo. Sakit sa utak yun, hindi sumpa." Pagsisinungaling ko kahit na nanginginig na ang buong katawan ko sa takot. "Huwag mo kaming lokohin!" Sigaw naman ni Aling Teresa. Ang anak naman ay kasalukuyang nakagapo sa kama sa ospital dahil kinakain ang sariling mga daliri sa tindi ng kaba. "Lahat ng dumaan sa backdoor mo, sinusundo ng kung anong nilalang na maitim. Sinumpa mo ang bayang ito para lang sa pera mo. Mamamatay! Mamamatay ka din!" Sa isang iglap ay binasag nila ang malaking glass window ng reception area ko. Naglipara ng mga bubog sa loob at sumunod ang pagpasok nila. Sinipa ni Marlon ang pintuan hanggang sa masira ang lock. Pumasok sila na parang mga hayop na naghahanap ng biktima. Sinimulan nilang pagbabasagin ang lahat ng mga pinaghirapan ko. Ang aking ultrasound machine na milyon-milyon ang halaga. Pinagpapalo nila ng bakal hanggang sa madurog ang monitor. Ang mga cabinet ko na puno ng gamot at anesthesia tinumba nila at pinapaka ng mga bote. Ang mga diploma at lisensya ko sa pader na pinagmamalaki ko, pinunit nila at dinuraan. May nagbuhos pa ng gasolina sa mga sofa sa waiting room at sa mga kurtina. Gusto ko silang pigilan, gusto kong sumigaw, pero habang nagwawala sila, biglang nagbago ang pakiramdam sa loob ng klinika. Kahit tirik ang araw sa labas ay biglang dumilim sa loob. Yung mga ilaw na natitira ay nagsimulang mag-flicker, kurap-kurap at patay. At ang pinakakakaiba, namatay ang apoy na kasisindilang ng isa sa mga lalaki. Hindi dahil may nagbuhos ng tubig, kundi dahil biglang lumamig ang paligid sa antas na nakikita na namin ang sarili naming hininga na nag-uusok. Isang sobrang lamig na hangin na amoy uling at bulok na karne. "Ano yun?" Narinig kong bulong ng isang lalaki na may hawak na itak. Bigla siyang napabitaw sa kanyang sandata. Mula sa mga madidilim na sulok ng klinika, sa ilalim ng mga nasirang mesa, sa loob ng mga bukas na cabinet at mula sa butas ng sirang ultrasound machine, ay unti-unting gumapang palabas ang mga maliliit na anino. Hindi lang sila 10 papadudot, daan-daan sila. Ang mga kaluluwa ng lahat ng mga clot of blood na itinuring ko lang na tissue sa loob ng 20 taon. Ang mga sanggol na hindi ko hinayaang makahinga. Nandito lamang sila. Ang ilan sa kanila ay may mga hugis na ng tao. May maliliit na daliri pero matatalas ang kuko. Ang ilan naman ay parang mga tipak lang ng laman na may malaking bibig na puno ng itim na ngipin.
Sabay-sabay silang gumagawa ng isang tunog. Ang pagngit-ngit na mga ngipin na parang may kinakaskas na bakal sa semento. Hindi ako ang unang nilapitan nila. Ang binalingan nila ay ang mga taong pumasok sa loob para manira. Nakita ko kung paanong inakyat ng mga maliliit na itim na nilalang si Marlon. Umakyat sila sa kanyang binti ng napakabilis, parang mga malalaking ipis na hindi mo mapatay. Sumisigaw na noon si Marlon at pilit niyang pinapagpag ang mga ito, pero lalong dumadami ang sumasampa sa kanya. Inabot nila ang kanyang muka. Narinig ko ang nakakapangilabot na hiyaw ni Marlon habang ang maliliit na kamay na yon ay ipinapasok sa kanyang bibig, sa kanyang mga mata at sa kanyang mga tenga. Para silang mga uod na kinakain siya ng buhay mula sa labas. "Takbo, alis na tayo dito!" sigaw ng mga kasama niya. Nagunahan silang lumabas. Nagtutulakan, nagsisigawan sa tindi ng takot habang yung mga maliliit na nilalang ay biglang naglaho. Samantala nakawala si Marlon sa mga maliliit na nilalang at parang baliw na lumabas sumisigaw ng may mga demonyo. May mga demonyo sa klinika ni Dr. Val. Samantala naiwan akong mag-isa sa gitna ng nawasak kong klinika. Yung mga nilalang na umatake kay Marlon ay sa akin bumaling. Isa lang ang sinasabi ng mga bibig nilang punit. "Ikaw naman talaga ang gusto namin, Mama Val." Tumakbo ako palabas ng klinika patungo sa bahay ko at hindi na ako lumingon pa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga nilalang na nasa loob. Basta doon ko narinig ang huling pagsabog ng apoy na tumupok sa lahat ng records ko. Sa lahat ng mga ebidensya ng mga kasalanan ko. Yan ang dahilan kung bakit nabalita sa mga rason ng bumbero na nasunog ang klinika ko dahil sa faulty wiring. Nang gabing yon, totoong kumalat ang apoy. Dahil sa natapong gasolina, walang nagtangkang magpatay nito. Hinayaan lang ng mga tao na matupok ang klinika hanggang sa maging uling. Dahil para sa kanila yon ang pugad ng lahat ng sumpa at kasamaan sa bayan namin. Walang lumapit para magbuhos ng tubig. Hinayaan nilang lamunin ng apoy ang bawat sulok. Samantala nakaligtas man ako, pero matinding trauma ang inabot sa akin ng karanasang yon. Hindi naman ako dating naniniwala sa mga kababalaghan, pero halos masiraan ako ng bait dahil sa mga nakita at naranasan ko. Sa loob ng 3 araw, nagkulong po ako. Walang pagkain, walang tubig, walang tulog. Nung una akala ko ay mababaliw na ako. Kada pikit ng mata ko ay naiisip ko si Amara, si Selena, si Rhea at si Marlon. Ramdam ko pa rin ang takot na baka biglang may gumapang sa ilalim ng kama ko o may umiiyak na naman sa sunok ng kwarto. Binilang ko ang bawat oras, bawat minuto habang nakatitig sa pinto at hawak ang isang kutsilyo. Nanginginig at nag-aabang kung may kakatok o may sisira ng bintana ko. Pero pagpasok ng ika-4 na araw, Papa Dudut, may nagbago. Biglang tumahimik ang paligid. At hindi ito yung katahimikan na nakakatakot o nakakabingi na parang may paparating na masama. Ito yung totoong katahimikan ng madaling araw, wala na yung amoy asupre sa ilong ko. Nung sumilip ako sa ilalim ng kama, wala nang gumagapang. Nung idikit ko ang tenga ko sa pader, wala nang bulong o pag-iyak. Nawala na sila at ang mga nagbalik na anino ng mga sanggol, ang galit ni Amara ay tila'y kasabay na natupok ng apoy doon sa klinika. Tapos na ang paniningil. Iniwan na nila ako. Pero ang iniwan nilang kapalit sa puso ko ay isang bagay na mas mabigat pa sa parusa. Ang tindi ng pagsisisi. Doon ko tuluyang naramdaman ang pagkabasag. Doon ako naiyak ng ganong katindi na parang madudurog ang dibdib ko. Sa loob, Papa Dudut, ng 20 taon, naging manhid ako. Tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin ng lumang kwarto ko at diring-diri ako sa mukha ko. Paano ko nagawa yon?
Paano ko natitigan ang mga pasyente ko at ang mga buhay na kinitil ko nang walang nararamdamang kahit na anong pagkakonsensya. Maliban sa kasakiman sa pera. Kaya pala nila ako binalikan kasi naging halimaw ako. Ang totoong demonyo sa kwentong ito, Papa Dudut, ay hindi si Amara, ako yun. Ako na naging mukha ng kamatayan para lamang sa marangyang buhay. Pinamigay ko ang halos lahat ng pera ko. Ang mga natirang savings ko sa bangko, ang mga titulo ng lupa na nabili ko mula sa dugo ng mga kliyente ko. Lahat yan ay iniwan ko sa isang abogado para i-donate ng patago sa mga ampunan at sa mga institusyong nag-aalaga sa mga batang inabandona. Ayoko nang hawakan kahit na isang singko doon. Nandidiri ako. Kung mamumuhay man ako ay gusto ko yung perang galing sa malinis na paraan. Kumuha ko ng isang maliit na bag, nag-impake ng ilang pirasong damit at sumakay ako sa unang bus paalis sa bayan namin nang walang nakakakita sa akin. Iniwan ko ang pangalang Doktora Valerie Peralta. Patay na ang doktor na yon. Nandito ako ngayon sa isang malayong isla sa Visayas, walang nakakakilala sa akin dito bilang isang doktor. Nagkatrabaho ko ngayon bilang isang simpleng volunteer sa isang charity program na nagpapakain at nagtuturo sa mga batang kalye. Tuwing umaga kapag may nakikita akong batang nakangiti habang binibigyan ko ng lugaw o kapag may maliit na kamay na humahawak sa daliri ko para magpasalamat, nararamdaman ko ang unti-unting paghilom ng kaluluwa ko. Hindi ko mabubura ang mga nagawa ko. Alam ko po yun. Habang buhay ko itong papasanin, pero sa tuwing tinutulungan ko ang isang bata na mabuhay at sumaya ngayon, nararamdaman kong kahit papaano'y bumabawi ako sa mundo. Sumulat ako sa iyo, Papa Dudut, hindi para kaawaan ako ng mga tao. Sumulat ako para kung sakali mang makikinig ang isang doktor o kahit sinong nag-iisip na itapon ang isang buhay para sa pera o para sa takot. Sana'y makinig sila sa akin. Huwag nilang hintayin ang sarili nilang konsensya at ang impyerno ang maningil sa kanila. Ang bawat buhay ay may halaga. At ang pagsisisi ay hindi nagsisimula kapag huli na ang lahat, kundi kapag pinili mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Maliwanag na ang sikat ng araw dito sa labas ng tinutuluyan ko at tinatawag na ako ng mga bata para sa almusal nila. Magsisimula na naman ang bagong araw ng pagbawi ko. Maraming salamat po sa pakikinig, Papa Dudut. Ang inyong tagapakinig, Val. Napakabigat po at nakakakilabot ang pinagdaanan ni Dr. Val at hindi madaling harapin ang sarili kapag ang nakaraan mo ay puno ng mga disenyong nagdala ng kapahamakan. Hindi lang sa iyo kundi sa buong community. Ang unang mahalagang hakbang na ginawa mo ay ang pagtanggap. Ang paggising mula sa pagkamanhid at ang pag-amin na nagmula sa sarili mong mga kamay, ang totoong kadiliman. Madalas na ang pinakamatinding multo na pwedeng humabol sa tao ay hindi ang mga nilalang sa dilim, kundi ang sarili nating konsensya kapag nahuli na ang lahat. At ang pinakamalaking aral ay ang katotohanan na ng bawat aksyon natin ay may kaakibat na paniningil, moral man o espiritual. Ipinapakita ng karanasan mo na ang buhay ay hindi isang disposable na bagay na pwedeng itapon para lamang sa pera, takot o pansamantalang kaginhawahan. Kapag binaliwala natin ang halaga ng buhay at naging manhid tayo, sa sakit ng iba ay unti-unti nating ginagawang impyerno ang sarili po nating mundo. Ngunit ipinapakita rin sa dulo ng iyong kwento na habang humihinga pa ang isang tao ay laging may pagkakataon para sa pagbabago. Hindi man ito nabubura ang nakaraan. Malaki naman ang nagagawa nito para sa kasalukuyan
at sa hinaharap. Para sa iyo, Val, ang pinakamainam na magagawa mo ngayon ay ang ipagpatuloy ang landas na pinili mo sa kasalukuyan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng guilt o labis na pagdadalamhati. Dahil ang pagkasira ng natitira mong buhay ay hindi makakatulong sa mga nawala na. Gamitin mo ang bawat lakas mo, talino mo, kaalaman at oras mo para magsilbi sa mga nangangailangan. Gawin mong buhay na monumento ng pagbawi ang bawat bata na tinulungan mo ngayon. Ang pagpapakumbaba mo na iwanan ang kayamanan at mamuhay ng simple para sa iba ay patunay na hindi ka na ang dating si Doktora Valerie. At sa bawat ngiti ng batang natutulungan mo ay unti-unting nababawasan ang bigat ng iyong mga nakaraan. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po